Si Chen na yon ay natigilan ng ilang sandali, at sa likod ng magma golem, ang taga-baril ay walang iba kundi ako, na dumating sa oras lamang. Ilang minuto lamang ang nakaraan, ang aming koponan 8 ay nagpatuloy lamang sa pasulong upang makahanap ng walang paraan, naharang ng isang matangkad na pader ng bato. Si Jaden, medyo nagagalit, tinanong ako, hindi mo ba sinabi na ang pagtatapos ng landas na ito ay humahantong sa boss monster? Naguguluhan din ako dahil noong ginamit ko ang aking 1,000 milya na mata kanina, walang pader, ngunit ako iginiit pa rin na ang boss ay nasa likuran nito at iminungkahi na subukan ni Jaden na masira ang dingding. Kahit na hindi nasisiyahan, si Jaden ay lumubog ng buong lakas sa dingding upang mabilis na makalabas. Ang resulta ay halata, ang malakas na pag-urong ng kanyang mga kamay. Kahit na ang pag-atake ay naimbento ng mahika, hindi ito epektibo, na nagpapahiwatig na ang pader ay napakakapal. Noon lang, biglang tinawag ni Heizuki ang lahat. Ito ay naging isang crack sa tuktok ng dingding, kaya iminungkahi ko ang pag-crawl sa pamamagitan nito. Ngunit ang pader ay higit sa 10 metro ang taas, at nagreklamo si Jaden na imposible ito. Nagpunta muna ako upang subukan, dahil ang sitwasyon sa kabilang panig ay maaaring hindi maganda. Gamit ang aking parkour mastery, ang masungit na pader ay tulad ng flat ground sa akin. Sa anumang oras, umakyat ako sa crack. Kapag nag-crawl ako, isang malaking panginginig ng boses ang biglang nagmula sa nakapaligid na espasyo, na ginagawang mas nakakausi sa si Jaden tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng dingding. Bumalik sa kasalukuyan, ang yelo sa monster ay dahan-daw ang sumangga, at ilang segundo lamang ito. Sa hindi inaasahan, nagsisimula na itong lumipat muli. Mabilis akong sumigaw kay Chen na yun, sinabi sa kanya na huwag lamang umupo doon, dahil na-target ako ngayon ng nasasaktan na monster. Sa sandaling iyon, 2 pag-atake ang nag-ambala sa mga aksyon ng Magma Stone Monster, na nagmula sa mga kamakailang nagkalat na miyembro ng Team 3. Nang makita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na dumating, sa wakas ay nagrally si Chen na yun. Mabilis niyang kinuha ang kanyang busog, nagsimulang iguhit ito ng kapangyarihan, at sinabi sa kanyang mga kasamahan sa koponan na bumili siya ng ilang oras. Naririnig ito, ang iba pang mga mag-aaral ay nakipaglaban ng matapang, at hindi inaasahan, si Sven, na nalasan, muling napakita at pinamamahalaang kahit na masaktan ang magma golem. Sa ilang mga kasamahan sa koponan na tumutulong sa bawat isa, ang monster ay hindi makagambala sa singil ni Chen na yun. Sa wakas, ang kanyang killer move ay ganap na sisingilin. Agad, pinakawalan ni Chen na yun ang kanyang arrow, na pinalakas ng malakas na mahika, nang diretsyo na sinaktan sa core ng magma golem. Napasigaw ang monster, pagkatapos ay nagsimulang mag-crack ang katawan nito at sa wakas ay naging isang tumpok ng mga bato, ganap na patay. Hindi makapaniwala ang mga mag-aaral na pinamamahalaang nila upang talunin ang isang magma golem. Matapos ang labanan, kumaway si Chen na yun upang suriin kung may nasugatan, habang pinuri siya ni Sven, na sinasabi na maaari pa niyang talunin ang gayong malakas na monster. Ngunit nagulat ako sa kanyang kalagayan, si Sven ay hindi nagbago sa isang gene, ngunit alam kong nakagawa siya ng isang pakete sa isa, at ilang oras lamang bago siya mailantad. Nakikita akong nakaupo mag-isa sa gilid, dahan-daw ang lumapit sa akin si Chen na yun, mukhang nahihiya, at sinabing, kahit na ano ang nangyari dati, salamat sa pag-save sa akin. Nagulat ako sa bagong panig na ito ni Chen na yun, at hindi ko ginawa kahit reaksyon sa una. Nang makita ang aking nagulat na ekspresyon, agad na naging napahiya si Chen na yun. Hindi ko inaasahan na humingi siya ng tawad sa akin. Sa kanyang ika-6 na kaarawan, nakita ni Chen na yun na namatay ang kanyang ina sa kamay ng isang jin, na kung saan siya ay nagpasya na maging isang bayani. At sa gayon, sinimulan niya ang pagsasanay ng matindi mula sa isang batang edad. Ang kanyang mga karanasan sa pagkabata ay naging mahirap para kay Chen na yun na bumuo ng malapit na pagkakaibigan, ayaw niyang ipakita ang kanyang mahina laban sa iba. Sa makatuwid, bihira para sa sinuman na marinig si Chen na yun na personal na nagsabi ng salamat, halos hindi na niya nagawa. Sa halip na salamat, madalas na sinabi ni Chen na yun. Iyon ang karakter na isinulat ko para sa kanya. Upang maiwasan ang isang labis na awkward sandali, nagsimula si Chen na yun ng isang pag-uusap. Gusto niyang malaman, kung napakalakas ko, bakit ko hinayaan si Shin Jong-hak at ang kanyang grupo ay binubuli ako.
Kapag inamin ko na talagang hindi ko sila matalo, si Chen na yun ay nakakagulat, binigyan ng kahangahangang kapangyarihan ng baril ngayon. Pagkatapos ay kinuha ko ang Desert Eagle, ito ay isang personal na sandata, hindi maihahambing sa mga baril ng pagsasanay sa paaralan. Nakakakita ako ng gayong sandata, mabilis na sinuri ni Chen na yun upang makita kung may napansin pa. Kung nalaman ng mga awtoridad ng paaralan, tiyak na haantong ito sa pagsuspine. Hindi ako nag-aalala, dahil natutunan kong itago ang mga sandata sa loob ng aking stigma. Bagaman gumamit ako ng isang espesyal na sandata, naramdaman pa rin ni Chen na yun na napakalakas ko. Pagkatapos ay nahulaan niya na kailangan kong magkaroon ng talento upang mapahusay ang mga baril. Nang makita na hindi ako tumugon, naglakad palayo si Chen na yun na may hitsura ng, alam ko ito, na sinasabi na hindi niya sasabihin sa sinuman ang tungkol sa aking paggamit ng mga personal na armas. Ngunit sa kalahati, bigla siyang huminto, lumingon, at sinabi, wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ni Chen na yun, ngunit sinabi ko pa rin na diretsyo na wala akong iba. Kung humingi ako ng tawad sa kanya ngayon, tiyak na patatawarin ako ni Chen na yun sa pag-insulto sa kanyang kapatid. Ngunit hindi ko magawa iyon. Mas mainam na magpatuloy sa pagiging isang taong hindi niya gusto sa tabi niya. Pagdating ng oras, maaaring mas mahusay ang pakiramdam ni Chen na yun. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong patayin si Che Jinyuan. Nakakakita ng pagbabalik ni Chen na yun, ang iba ay mausisa kung siya at ako ay malapit, na nagagalit kay Sven. Di nagtagal, isang broadcast ang nagpapalam sa mga mag-aaral na ihinto ang pag-atake ng dungeon at mabilis na lumikas. Dahil sa pagsisimula ng ehersisyo na ito, ang mga kamera ng dungeon ay nagkamali, at ang pagkakaroon ng mga tunay na monsters ay hindi napansin sa oras. Sa kabutihang palad, walang mga casualty, kaya sa halip na isang masusing pagsisiyasat, pinili ng akademya na kalmado at mabayaran ang mga mag-aaral. Sa madaling salita, ang mga Jin sa mataas na posisyon sa akademya ay matagumpay na nasakop ang insidente. Sa orihinal na storyline, ang isang buong pagsisiyasat ay hindi magsisimula hanggang matapos ang pangalawang balangkas. Kailangan kong mag-focus sa kondisyon ni Sven. Ang mga side effects ng isang pakta na may isang Jin ay pinalakas na emosyon at pagkahumaling. Kung si Sven ay patuloy na may mga pagkakataon na mag-isa kay Chen na yun, maaaring sumabog siya dahil sa kanyang emosyon na wala sa kamay. Upang maiwasan ang anumang mga isyo, nagpasya akong gamitin ang aking computer upang masubaybayan ang paggalaw ni Sven at Chen na yun. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagsuri sa kasaysayan ng chat ni Chen na yun. Ang mga pag-uusap sa iba ay normal, ngunit sa lalong madaling panahon natagpuan ko ang isang kapaki-pakinabang na piraso ng impormasyon Chen na yun at Sven's Hunting Club na binalak na maglakbay sa G Province ngayong linggo. Sa orihinal na kwento, ginawa ni Sven ang kanyang pakete at nagpunta sa Berserk sa paglalakbay na ito. Kaya't nagpasya akong samahan sila sa linggong ito. Tulad ng ginawa ko ang pagpapasyang ito. Ang aking relo ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang tao na hindi inaasahan si Kim Suho. Tinanong niya kung libre ako noong Biyernes at nais ang aking tulong sa isang bagay. Bago hawakan ang dalawang bagay na ito, pinlano kong makakuha ng dalawang nangungunang mga item mula sa nobela. Kinabukasan, diretso akong nagtakda para sa Gari Mountain sa lalawigan ng G. Tinukoy bilang Mecca of Training para sa mga martial artist. Ang Gari Mountain ay umaakit din sa mga mangangaso ng kayamanan at mga tagapagbalita dahil sa mga bihirang item nito, lalo na ang sikat na ginseng. Ang tagapagbalita na nagpapakilala sa akin sa Gari Mountain ay isa sa kanila. Kahit na sinabi ko sa kanya ang aking layunin ay hindi upang makahanap ng ginseng, nananatili siyang nag-aalinlangan. Habang naglalakad ako, nakulong ako sa isang ugat, ngunit nang lumingon ako sa likod, natuklasan ko ang isang ginseng na nakatago sa ilalim ng mga ugat. Habang ito ay tila walang katotohanan, na ibinigay ang aking pambihirang swerte, tila posible. Sa pag-akyat ko sa Gari Mountain, kinain ko ang mga ugat ng ginseng. Sa aking kakayahang baguhin ang mga setting, ang pagkain ng ugat ay pansamantalang nadagdagan ang lahat ng aking mga improvable stats sa pamamagitan ng 2 puntos. Gayunpaman, ang pagkain ng bahagi ng ginseng prematurely ay medyo nasayang, dahil ang pagbebenta ng buong ugat ay madaling maklear ang aking utang.
Ngunit sa mas maraming pagpindot sa mga bagay sa kamay at nangangailangan ng lakas, tumawid ako sa matarik na mga bangin at naabot ang nakatagong Undead Dungeon sa Gari Mountain. Dito, ang boss monster ay isang high intermediate rango na antas ng isang monster, ang Death Knight. Bagaman ginamit ko na ang ginseng upang pansamantalang mapahusay ang aking mga kakayahan, malamang na hindi ako makatiis ng isang solong welga mula rito. Gayunpaman, hindi ako natatakot dahil ang target ko ngayon ay hindi ang boss ng dungeon ngunit ang mga nakatagong antas sa loob ng dungeon. Kailangan ko lamang makitungo sa ilang mga mababang antas na undead. Sa epekto ng oras ng bala, maraming undead ang hindi naglalagay ng isang makabuluhang banta sa akin. Matapos ang pagpatay sa isang swath ng mga ito, ginamit ko ang 1,000 milya na mata upang suriin ang ruta, at pagkatapos ay isang walang awa na pagpatay. Ang kagamitan na uri ng paglago ay Aether at binhi ni Evangel. Sa aking orihinal na nobela, ang dalawang item na ito ay nakatulong sa Jin Tomer na maging isang ehekutibo ng pagkawasak. Walang item na mas mahusay kaysa sa Aether upang matulungan akong lumago ng mabilis ngayon. Di nagtagal, nakarating ako sa harap ng nakatagong antas. Sa pamamagitan ng epekto ng 1,000 milya na mata, nakita ko ang isang higanteng nalalanta na puno sa unahan, sa ilalim kung saan nakaupo ang bruha na si Evangel. Nasa form pa rin siya ng anak at walang banta. Gayunpaman, ang hitsura ni Evangel ay medyo hindi nakakapinsala. Ngunit alam ko na kahit na hindi ako kumilos, kapag dumating ang mga genes, ang kalalabasan ay magiging pareho. Dahil ang bruha sa kanyang espiritual na anyo ay mahirap pumatay ng mga baril, kaya ginamit ko ang stigma upang mag-conjure ng isang magaan na katangian ng mana sibat. Sa pagpapahusay mula sa ginseng, naramdaman kong naging master ako tulad ni Yuyena at iba pa. Habang sinakta ng sibat ang batang mangkukulam, napansin kong hindi siya agad na nagkalat. Tumagal ng ilang minuto para sa bruha na dahan daw ang mawala. Sa wakas ay nag-aalis sa ilaw sa harap ko. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang buhay ng bruha ay ganap na natapos. Ang natitirang binhi ay ang pangunahing item na maaaring manganak sa bruha ng pag-ebanghelyo ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi ng binhi ay ang kagamitan na uri ng paglago ng likido, Aether. Matapos masecure ang mga item, bumalik ako sa parehong paraan na dumating ako. Sa gabi, sa wakas ay bumalik na ako sa dorm. Matapos matagumpay na maihahambing ang Aether, dahil sa epekto ng pagmamay-ari nito, ang lahat ng aking mga na-upgrade na kakayahan ay nadagdagan ng 0. 6. At ang kagamitan na ito ay hindi mababago ang may-ari nito, isang epekto na nasiyahan ako. Ngayon ay nakarating na ako sa pangunahing antas ng isang mag-aaral na kubo. Susunod, plano kong ilista ang natitirang ginseng sa Violet Banquet, dahil medyo maikli pa rin ako sa mga pondo. Ang paglalakbay ngayon ay talagang mabunga, na may pinakamalaking pakinabang na ang binhi ng ebanghelyo sa harap ko. Kahit na ang witch ay parang isang kontrabida, kung pinangalagaan ko siya ng maayos, tiyak na siya ay maaaring maging isang mahusay na kaalyado. Ang pamamaraan upang umusbong ang binhi ay simple, gumamit lamang ng isang maliit na halaga ng sariwang dugo sa halip na tubig. Ang pag-uugali ng bruha ay tinutukoy ng kung kanino ang dugo ay pinakain, kaya dapat kong isaalang-alang ng mabuti. Ngunit ang pagkuha ng dugo mula sa grupong protagonist ay napakahirap, kaya ang pag-usbong ay kailangang maghintay ngayon. Napapagod mula sa araw, naghanda akong matulog, dahil malamang na maging isang matigas na labanan bukas. Kinabukasan, ang mga miyembro ng hunting club ay nagtipon sa Mineral Spring sa G Province, at natural, kabilang ako sa kanila. Ang club na ito ay nag-aayos ng isang hunting trip buwanang, target ang mga nakakapinsalang ibon at hayop. Medyo hindi rin ako sigurado sa senaryo ngayon, higit sa lahat dahil naitala ko lamang ang pangkalahatang pagtatapos. Ang orihinal na storyline na kasangkot kay Che na yun ay malubhang nasugatan, habang namatay si Sven pagkatapos ng isang demonyong tao. Ang sitwasyong ito ay idinisenyo upang gawing mas pansin si Kim Suho kay Che na yun. Kapag maraming tao ang nagsisimulang maniwala na ang mga genes ay nagtatarget sa kanya, ito rin kapag si Yuyena ay inagaw ng isang gene. Gayunpaman, ang taong ito na si Sven ay hindi pa nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpunta sa Berserk. Maaari pa niyang kontrolin ang kaunting kapangyarihan ng isang demonyo, at halos tiyak na hindi ko siya matalo sa aking kasalukuyang lakas.